Yung asawa mo halimbawa na-involve sa ibang lalaki, nagtaksil sa'yo, kung gusto mong isole o mahiwalay sa'yo, pwede yon sa Diyos, pwede. Pero kung halimbawa, gusto mo naman patawarin, pwede rin yun sa Diyos, pwede rin yun. Basahin natin ang Mateo Kapitulo 6, ganito ang ating mababasa sa versikulo 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Halimbawa, nagkasala sa iyo yung asawa mo, nakagawa siya ng kasalanan, yung infidelity. Gusto mong patawarin, pwedeng patawarin yun. Ako'y nagsasalita sa iyo, hindi sa loob ng iglesia ng Diyos. Kung ikaw ay kapatid sa iglesia, iba ang isasagot ko sa iyo. Kaya kita dinidiretsa dahil hindi ka kapatid, wala ka naman sa tunay na pananampalataya. Maaaring yung asawa mo, wala rin sa tunay na pananampalataya, kaya walang kasamang espiritu ng Diyos. Iba kasi sa loob ng iglesia, may kasamang espiritu para tulungan ng kahinaan ng laman. Pag sa kabila nung meron ka ng kasamang espiritu, nagtataksil ka pa rin sa iyong asawa, dapat sa'yo itiwalag. Yun ang naaral sa iglesia. Ipinapatiwalag yung mga mangangalo niya o mapakiapid sa loob ng tunay na iglesia. Pero kung ang kausap ko kagaya mo, wala ka naman sa tunay na iglesia, wala kang kasamang espiritu o yung asawa mo walang kasamang espiritu para maingatan siya at matulungan ng kahinaan ng laman. Kaya halimbawa, nakapangalo niya yung asawa mo na patunayang na-involve sa ibang lalaki, maaaring nadala yun ng kahinaan ng laman, wala namang katulong na espiritu, pardonable pa yun. Mapapatawad pa yun. Kaya sabi ko sa'yo, nasa sayo. Gusto mong patawarin, mapapatawad mo. Kung gusto mo namang hiwalayan, mahihiwalayan mo. Hindi naman masama sa Diyos. Kasi nakasulat din sa Biblia yon na doon sa sinasabi ng Panginoong Jesus sa 19:9 ng Mateo. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Kaya ito'y sinasabi sa iglesyang totoo. Huwag natin itong ia-apply sa labas ng iglesyang totoo. Kasi iba yung kalagayan ng nasa labas ng iglesyang totoo kaysa sa nasa loob ng iglesyang totoo. Ito'y aral ni Kristo sa loob ng iglesyang totoo. Sino mang lalaking ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba'y nagkakasala ng pangangalo niya. Ano ibig sabihin? Yung salitang liban na kung sa pakikiapid, ay ibig sabihin, pwede mong ihiwala yung asawa mo at mag-asawa ka sa iba, hindi ka magkakasala kung yung asawa mo'y nakiapid. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Pero pag halimbawa, inihiwalay mo yung asawa mo, hindi naman siya nakikiapid, tapos nag-asawa ka sa iba, nagkakasala ka ng pangangalo niya. Yung nag-asawa sa'yo, nagangalo niya rin. Bakit? Hindi naman nakiapid yung asawa mo, hiniwalayan mo eh. Nagkakasala ka ng pangangalo niya. Pero, halimbawa, yung asawa mo'y nakiapid, hiniwalayan mo, mag-asawa ka man sa iba, karapatan mo na yon kasi tinurotot ka eh. Hindi ka magkakasala ng pangangalo niya. Yun ang dapat mo rong maintindihan, kapatid. Pag halimbawa, yung asawa mo, hindi sumasampalataya sa Diyos, hiniwalayan ka, nasa loob ka ng iglesyang totoo, laya ka na nun. Kaya maraming aral yan, pasikot-sikot na yan eh. May mga kasukasuan yan, yung tungkol sa pag-aasawa. Nasa kondisyon din yan. Kung wala ka naman sa loob ng katotohanan, napapatawad yung nagawa mong kasalanan samantalang nasa labas ka. 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, pagka wala ka pang pananampalataya, wala ka pang alam,
nakagawa ka ng kahit ano pang kasalanan, napapatawad yun pag nagbalik loob ka sa Diyos. Pag nakakilala ka ng totoo, nagbalik loob ka, napatatawad yung kasalanang nagawa mo sa hindi pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pag naras sa pananampalataya ka na ngayon, iba na ang sitwasyon. Pagkatapos mong makaalam ng katotohanan, sasadyain mo pa ng sasadyain gumawa nung mga kasalanang yon, mananagot ka na sa Diyos. So ang ibig kong sabihin sa iyo, kapatid, ganito. Halimbawa, yung babaeng tinutukoy mo ay napatunayang na-involve sa ibang lalaki. Nasa sitwasyon siyang wala naman siya sa katotohanan, di niya alam yung katotohanan. Pardonable yun eh. Kaya kung halimbawa, asawa mo yun, pwede mong patawarin yun. Di naman masamang patawarin dahil lahat ng tao nagkakasala. Ngayon, maaari na pag pinatawad mo yung asawa mo, kung gusto mo pang patawarin, patatawarin din ng Diyos yun. Pagdating nung panahong magbabalik loob kayo sa Diyos, sa tunay na katotohanan.